Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Maritime Industry Authority 7 o Philippine Coast Guard Cebu nangandam na usab sa pagbukas sa klase. Kaluwasan sa mga estudyante nga mosakay sa barko, gipaniguro. Mga langyong turista nga miabot sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni Minos. Mandaue City Vice Mayor-elect Glenn Bersedi ug ubang midaog sa Team Mandaue nanumpa na sa katungdanan. 26 anyos nga mason natagakan og tubo samtang nagtrabaho sa condominium building. Pata! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Maritime Industry Authority 7 ug Coast Guard Station Central Cebu mopahugot sa ilang seguridad sa mga barko mobiyahe sa mga silingang dapit sa Kabisayan. Subay kini sa gilaumang pagdagsa na sa mga pasahero karong tingbalik na usab sa klase. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gilauman sa Maritime Industry Authority 7 ug Coast Guard Station Central Cebu ang pagdagsa sa mga pasahero sa Sugbo ug sa mga silingang dapit. Ilabi na nga daghanang mamalik na sa syudad karong tingbalik na sa klase. Gibutyag sa commander sa Coast Guard nga si Captain Jerome Lozada nga kinahanglan anara gyud sa gidugutang maximum capacity sa mga pasahero sulod sa barko una pa mulawig. Magtinabangay sila sa ubang Coast Guard stations aron masiguro ang luwas nga pagbiyahe ngadto sa laing lugar. So, hindi sila pwede mag-exceed as per nakabutang maximum allowed capacity as issued by Marina certificates. Trans passengers may be allowed basta within the limit lang po ng allowable passengers. Tungod dili giawhag sa Marina 7 ang mga operators sa barko nga kinahanglan walay overloading. Hinuon kanunayon ang ilang inspeksyon sa mga barko ug sutaon kung nakapasar pa ba sa safety standards. We have a legal section na they will do the evaluation for that after show cause order. So naama na yung mga report from the Philippine Coast Guard or from our passengers themselves, no? Kaya pwede man jud sila mo report to us through our Facebook page. Samtang gibantayan usab sa Coast Guard ug ubang mga hintungdang buhatan ang kahimtang sa kadagatan una pa makalarga karong nipasulabi na ang hanging habagat. Suma pa ni Losada nga automatic ang ipatumang suspension sa mga biyahe kung gipaubos sa signal number 1 ang dapit. Apan adunay konsiderasyong gisusi kung adunay gale warning ang pag-asa bahin sa kahimtang sa balud sa kadagatan. Meron din tayong natay mga policies na ini-enforce based sa atong mga distance sa biyahe. But once na ma-hoist ng signal number 1, mao na ang absolute yun nga wala nag-ibiyahe. Mungtapag sa mong mga buhatan nga mosunod gyud sa gipatumang protocols aron luwas ang tanang mga pasahero. Gian Navarro, CCTN News. Gilauman sa Department of Education Mandaue City Division ang pagsaka sa enrollment sa matinunan sa umaabot nga school year ngadto sa usa ka porsyento. Sa ilang nga datos, moabot sa dulan sa 65,000 ang mga estudyante gikan sa elementary o high school sa miagi nga school year.
Ang superintendent nga si Dr. Bianito Dagatan miingon nga naanda na nga gilauman gyud ang pagsaka sa enrollment sa matagting klase. Apan karong gituohan nga mas mutaas pa kini tungod sa bag-ong guidelines sa DepEd. Gilugwayan ang enrollment sa kindergarten hangtod na sa Oktubre 31. Ang naghatag og dugang usab nga panahon sa mga ginikanan nga magpa-enroll sa ilang mga anak. Might be nga this year again more than one person because of the kindergarten based sa guidelines nga gi-release gi-expand nila ang coverage, meaning more young learners will start schooling to the kindergarten. Outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mihagit sa umaabot nga administrasyon nga ipabilin ang maayong pagdumala sa panudlanan sa syudad sa Sugbo. Subay kini sa pag-ila sa BLGF ngadto sa Cebu City LGU nga dunay labing dakong locally sourced revenues. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihagit ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang umaabot nga administrasyon ni Nestor Archival nga ipabilin ang mayong pagdumala sa panudlanan sa LGU. Gipadangat niya kini dungan sa pag-ila gikan sa Bureau of Local Government Finance sa syudad isip top 1 highest locally sourced revenues o top 3 sa year-on-year growth sa tibok Central Visayas alang sa fiscal year 2024. Giila usab sa BLGF si Garcia isip usa sa mga Maharlika Awardee tungod sa nahimong maayong pagdumala sa syudad. Matod ni Garcia nga resulta kini sa nahimong pagpaningkamot sa syudad aron makakuha og maayong kinitaan nga magamit sa mga programa ug ubang polisiya sa city government. We were also very conservative in our budgeting. We were very thorough in our collection. And despite nakabasa man ko mga di kayo maayo nga mga allegations coming from the others contrary to what we were doing, we were very in fact circumspect in our spending. Sa kasamtangan, gibana-bana mo kabat sa 6 billion pesos ang locally sourced revenue sa syudad. Subay nini, gimug-ata ni Garcia nga paigo pa ang panudlanan sa syudad ug naay magamit ubos sa umaabot nga administrasyon ni Mayor-elect Nestor Archival aron matuman ang ilahang mga plano sa syudad. Gisugyot niya ang kampo nilang Archival nga palambuon pa ang nimong pagdumala sa panudlanan kon fiscal management aron magmanong-taron pa kini. I think that we have paved already the way, and now all they have to do is just to execute, is just to follow and to improve. Because I always believe that everything that we do na-give room for improvement. Anapa karon sa Roma silang Garcia kuyog ang ubang mga sakop sa Vice Mayor's League. Ug gihimong acting mayor sa kasamtangan si Vice Mayor Dondon Hontiveros. Gian Navarro, CCTN News. Problema sa baha usa sa tutukan sa bagong administrasyon sa syudad sa Mandaue. Gilimpyuhan usab sa Department of Public Works and Highways ang drainage diha sa Barangay Tipulo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gilimpyuhan kaganinang buntag sa sakop sa Department of Public Works and Highways DPWH kuyog sa Mandaue City Engineering Office ang drainage sa Lopez Haina Street, Barangay Tipolo, Mandaue. Daghang mga basura ang nahabwa sagad mga plastic bottle nga nagbara sa drainage. Kini mao'y gituuhan nga hinungdan sa pagbaha sa Lopez Haina Street ang usa sa labing bahaon nga lugar sa Mandaue. Ang drainage system sa maungdan padung sa outfall sa Tipolo Creek apan dili katarong og dagayday ang tubig tungod sa nagbara nga basura ug lapo. Mas maayo siguro magpadaan din atong drainage. No, kay para ang flow niya dako ang kuha gikan bitaw to kay kusog man volume sa tubig sa uwan nya di kay siya kaadto kay gamay raman siya. Sagad makasinati og baha ang lugar kung adunay kusog nga uwan nga moresulta sa grabing trapiko o dili gyud maagian o gagmay nga sakyanan. Ang Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo ang usa sa gustong tutukan ni Mayor-elect Junkie Uwano sa paglingkod niini sa katungdanan sugod karong Hulyo 1. Actually all over pero mo na siya tong tutukan og maayo kay I'm sa among pag house to house daghan man yung mga barangays gihapon na bahaon gihapon ang ilang lugar, no? Mangita ta na we will work on that. So muna mas maayo na karon na makasinabot ang national ug local para ang atong mga projects
o programs ma-in-sync siya. Pwede ang local mo buhat aning diri sa AS Fortuna or ang national dako gasto. Ang kanis mga interior barangays ang local na. Dito ganahan mo promise of something na dili nato matuman kay balikan betas katawhan na. Pero paningkamutan nato ma-improve gyud atong mga drainage systems. Lain pang prioridad ang problema sa baha sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad ug atbang sa UCLM area sa Barangay Luok. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Tourism Office ni konfirmar nga nikunhod ang mga Korean national nga nibisita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Naobserbahan sa usa ka Korean national nga 15 ka tuig na nga nagpuyo sa Sugbo nga ang nagkamahal o ga problema sa trapiko may usa sa posibleng hinungdan niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Namatikdan sa usa ka Korean national nga si Alia Siena. Kinsa nagpuyo na dinhi sa syudad sa Sugbo sulod na sa 15 ka tuig nga paghuman sa COVID-19 pandemic. Ni minus na ang mga Korean tourists nga nibisita sa Sugbo ilabi na gyud sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Suma pa niyang sa wa pa ang pandemic, nakatrabaho siya sa hotel industry sa Dakbayan maong namatikdan niya ang kadaghan sa mga Korean tourists sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Most number of Korean tourists come to the Cebu was back in 2018. If I'm not mistaken, there was a record over 1 million Korean tourists enter Cebu. I was able to see many Korean tourists every day. And when you go to Lapu-Lapu, you see Korean people everywhere. Maribago, Marigondon. Apan sukad nga nibalik na ang mga Korean tourists dito silang nasod niadtong tuig 2020, wa na kini mobalik tungod ni ini nga mga hinungdan. But according to many Korean tourists, nothing fulfill their needs. It's expensive, it's too traffic, and then it's not friendly like before. And then the flight schedule is not flexible as before. Ang tourism officer sa Lapu-Lapu City nga si Garilaw ni Butyag nga wa pa sila'y datos gikan sa Department of Tourism. Apan nakumpirmar niya ang obserbasyon ni Alia Siena. Based on our initial conversation with our Koreans here, they told us nga ang numbers ko no of our tourists, most especially sa Koreans, murag nagkahinay. Tibok niya hinuon silaw nga dili lang ang Dakbayan sa Lapu-Lapu mo'y nakasinatin ini apan ang tibuok nasud. Aminado silaw nga sa pagkunhod sa mga turista, maapektuhan niini ang panginabuhian sa Dakbayan apan suma pa niyang butang kini nga dili pa ang ikaalarma. For our tourism, in one way or the other, yes, because makuhaan man yun. Makuhaan man ang ato ang, sa tawag ni ini, makuhaan man ang ato ang gamay nga panginabuhian. But, dili dapat tamuhunong or mas stagnant because of the declining Korean visitors or tourists that are coming here. Ang atong kagulan kung wa na gyud manganhi. Hidugang hinuon niya nga aduna na sila'y gibuhat nga mga inisyatiba aron nga mudani og mga turista gikan sa laing nasud. Maong malaumon siya nga sa ilang pagbisita sa nasud sa China niadtong nilabay nga buwan ug sa pagsalmot nila sa World Expo 2025 nga gipahigayon sa Japan niadtong Hunyo 7 ug 8, makadani kini og turista gikan sa maong mga nasud. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, Mandaue City Vice Mayor-elect Glenn Bersedi ug ubang midaog sa Team Mandaue nanumpa na sa katungdanan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, Mandawi City Vice Mayor-elect Glenn Bercede ug ubang midaog sa Team Mandawi nanumpa na sa katungdanan. Sa unang higayon, opisyal na usab nga adunay kaugalingong representante ang Mandawi sa Cebu Provincial Board. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nanumpa na sa ilang katungdanan si Mandawi City Vice Mayor-elect Glenn Bercede ug ang mga midaog nga kandidato sa Team Mandawi kagahapon. Ang ilang panumpa gidumala ni Court of Appeals Justice Marilyn Lagorayap. Kauban ni Bercede ang mga re-electionist na konsehal nga sila si Jennifer Dilmar, Imalin Cortez Zafra, Jimmy Lumapas ug June Arcilia. Ug ang mga bagong konsehal nga si Carlo Fortuna ug Kevin Cabahog nga nihulip sa iyang nitaliwan nga inahan nga si Konsehal Editha Flores Cabahog. Si Board Member-elect Malcolm Sanchez nga nagrepresentar sa Lone District sa Mandawi ang nanumpa usab uban sa grupo. Sa usa ka interview, si Bercede ni padayag og koordinasyon kang Mayor-elect Junkie Uwano alang sa kaayuhan sa dakbayan sa Mandawi bisan pa man ug managlahi ang partido sa politika. Ako lang may harmonious relationship between sa executive sa legislative. The legislative has mission ako na will always support kung sa mga budget ayuhan para sa Mandawi. Hopefully, ang bago pumuling ko niyo, kung
ng partner na inyong mga continue sa ating sa project na nasugdan sa ngayon. Si Bersede kinsa maoy outgoing mayor nihatag og ibugaton sa kamahinungdanon sa pagtinabangay sa pagpalambo sa syudad. Sa unang higayon, ang mga Mandawihanon adunay kaugalingon nga representante sa Cebu Provincial Board subay na sa ruling sa Korte Suprema nga nagtugot sa Mandawi isip Legislative District og representasyon sa PB. Ang duha ka board member nga magrepresentar sa Mandawi mao sila si Malcolm Sanchez ug attorney Ulin Seno. Si Sanchez kinsa kan hinango sa Education Committee sa Dakbayan niingon nga tumong niya nga mada ang best practices sa Mandawi sama sa scholarship program ngadto sa probinsya ug madagayday ang programa sa probinsya ngadto sa Mandawi. Well, we would lobby noon sa mga kaayuhan nga madana to sa Kapitolyo, parugan yun nako education and most importantly if tagaan ta og chance kaning atong mga PWD atong mga senior citizens makakuha pa og ayuda gikan sa probinsya. Ato scholarship din is Mandawi, mapun-an gikan sa probinsya. So I'll be doing all of those para sa Dakbayas Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tubagon sa kampo ni incoming Cebu Governor Pamila Baricuatro ang election protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia sa Commission on Elections. Matod sa head sa transition team nga si Attorney Edmund Lau nga nadawat mismo ni Baricuatro ang kopya sa sumon niadto nga Hunyo 10. Dugang pa niya nga ang buwag nga legal team ni Baricuatro mo'y mag-igo kuna maghatag og ilahang depensa sudlang sa 5 ka adlaw. Kini aron makapadayon sila sa pagpangandam sa pagtunol ngadto sa bag-ong liderato sa Kapitolyo karong nga Hunyo 30 sa udto. Miduso og electoral protest si Garcia sa ulohang buhatan sa COMELEC aron pagkwestiyon sa nahimong resulta gikan sa kapin 4,000 ka mga presinto. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abli sa posibilidad nga makabaton og laing power supplier sa lalawigan sa Siquijor. Kini aron masulbad ang krisis sa kuryente sa maong lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisusi karong adlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahimtang sa lalawigan sa Siquijor, kuyog ang mga opisyal sa National Electrification Administration. Nunot kini sa kanihit sa supply sa kuryente sa maong lalawigan, din halos usa ka buwan nang natagamtaman ang taas-taas ka brownouts. Nimando si Marcos Jr. og investigasyon bahin sa nihimong operasyon sa Siquijor Island Power Cooperative kun Sipocor tungod sa pagkapaong-paong na sa kuryente sa lalawigan. Nagpadalahin noon sila og duha ka mga generators gikan sa Palawan Electric Cooperative aron maarang-arang na ang supply sa kuryente sa dapit. Cooperative is paying Sipocor properly. At we have to coordinate the different power plants nga sa ngayon hindi pa nagagawa. Ito nga, kung titignan natin itong planta, medyo hindi masyadong magandang maintenance. Kaya nakikita natin paano nangyari ito na hanggang ngayon hindi tayo makapag-garantiya ng full service ng ating kuryente. Kinahanglan sila makahimo og long-term solusyon sulod sa unom ka buwan gawa sa posibleng repair sa mga nangaguba nga bahin sa planta sa Sipocor. Maong gitasa ni Marcos Jr. ang Sipocor nga maningkamot aron mabalik sa naandan ang supply sa kuryente o di ba ka matuman nila ang usa sa ilahang konsiderasyon. Meron na talagang permanent damage na nangyari sa sistema. Kaya yan, isa pa yan, kailangan nating ayusin. Nagkaroon ng damage dahil hindi umaandar na mabuti. Kaya kailangan natin i-resolve yung problemang yun. Ipaubos na sa state of calamity ang lalawigan sa Siquijor tungod sa taas ka power outage diin apektado ang ekonomiya, turismo ug pamuyo sa ilang dapit. Samtang mipasalig ang NIA nga gihanay na ang tanang mga himong lakang aron dili na mosamot pa ang pag-anto sa mga taga Siquijor tungod sa supply sa kuryente. Gian Navarro, CCTN News. Kongreso kinahanglang mudawat sa Article of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nahukman sa 18 ka mga senador nga ibalik kon i-remand ang maong nga reklamo ngadto sa Kongreso aron subayon ang validity niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gihimugatan ni Senate President Francis Cheese Escudero nga dawaton mismo sa Kongreso ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kinihuman nga gibalik sa mga senator judges kung giremand nila ang mga reklamo ngadto sa House of Representatives atol sa ilang pag-convene sa impeachment court kagabi. Matud ni Escudero nga dili susama ang gahom tali sa Senado ug Kongreso. Giduso kagabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pag-remand sa impeachment complaint ngadto sa Kongreso aron susihon ang pagkabalido niini. Giuyunan kini sa 18 ka mga uban apan misupak ang 5 kanila. Nasa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Tungod niini, nakita sa mga kongresista nga walay gahom ang Senado aron ibalik ngadto kanila ang impeachment complaint. Maong napaglantawan ni Representative Gervil Luestro nga padayunon gihapon ang pagpakigbisog sa prosecutor o Kamara tungod kay wala man nakalapas sa 1-year prohibition rule. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. Ikumpirmar sa Office of the Vice President nga gidawat nila ang sumon nga giduso sa Senate Impeachment Court karong adlaw. Laumang mohatag og tubag si Duterte sa articles of impeachment batok kaniya sudlang sa napo ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 24 anyos nga ASL teacher nga nakalas sa aksidente sa karsada dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mo take unta og licensure examination for teachers karong nga Setyembre. Samtang adunay panawagan ang pamilya ngadto sa mga netizens nga dili magpataka og komentaryo diha sa social media. Ilabi na kun wa kini masayod sa tinud-anay nga nahitabo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gihaya na sa ilang panimay sa Zone Lambay, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City ang 24 anyos nga si Traxia May de los Santos nga nakalas sa disgrasya human mabangga ang gisakyang motorsiklo ni adtong Hunyo 9 sa gabi sa Barangay Suba, Basbas. Usa siya ka ESL teacher sa usa sa mga ESL school sa Barangay Maribago sulod na sa kapin usa ka tuig. Ang iyang inahan nga si Annabel de los Santos nibutyag sa mga sakop sa media nga pangandoy sa iyang anak ang mahimong abogada. Apan sa pagkakaron, usa sa gipangandaman unta ni Traxia mao ang licensure examination for teachers karong Setyembre. Ang mong 24 anyos, ikaduhang anak ni Annabel ug aduna kini kaluha. Sa paghulagway ni Annabel kay Traxia, usa kini ka responsable ug buotan nga anak. Maong isip usa ka inahan, sakit para kaniya nga nawa sa mong pamaagi ang usa sa iyang upat ka mga anak. Apan nibutyag si Annabel nga nadawat na niya ang pagkawa sa iyang anak tungod kay para kaniya disgrasya lang ang nahitabo. Sumausab niya nga ato sa pagpananghid sa iyang anak padung mo trabaho niadtong Lunes, gibati na siya og kahawang sa iyang dughan. Ni anang adlaw usab gigamit pa ni Traxia ang iyang sandal ug butang kini nga iyang gikatingalad-an tungod kay dili sila parehas og sukod sa tiil. So malipayon ka siya na nangid nako nga akong imong sandal akong gisulob ma paghatod na ni Richard sa kanang nagikan na sila kay hatod na siya trabaho isip inahan kanang gibati ko og kanang kahawang dayon sa iyang pagbiya pagpanangid ba nga trabaho na asa mama bitaw kanang mother instinct nganong hawang ko atong panahon nga nanangid na siya nga moadto na siya sa trabaho niya. Samtang ang amahan ni Traxia nga si Hipolito de los Santos nibutyag nga sa pagkakaron wa pa sila nakadesisyon kung mupasaka sila og kaso batok sa driver sa motorsiklo. Gusto na nilang malubong ang ilang anak usa pa sila mobuhat og desisyon. Sa pagkakaroon wala lang sana namo ang among unahon og buhat nga mailun na sa niya among anak. Una mi mobalik ka na nga sitwasyon. Mo sana mo ang plano ron nga mahimutang sa siya ba. Dugang pa ni Ana, aduna usab panawagan si Annabel ngadto sa mga netizens nga kung mahimo dili lang magpataka og komentaryo sa social media. Sa social media sakit kay ang masulti sa mga tao, mga komento. Kanang dili unta sila magpalabi o kanang post nga dili mao. Kanang mga vlogger ba, mga unsa magtarong unta sila sa ilang mga kanang pang-post sa social media. Inig makakuan ko, makakita ko sa mga sitwasyon kay kasagaran biya nasa social media sige na lang naw sa akong anak, sige na sa pangpangitabo. Respeto ang gipangayo karon sa pamilya ni Annabel, ilabi na nga ana pa sila sa kasakit.
Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, 26 anyos nga mason na tagakan og tubo samtang nagtrabaho sa condominium building, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu,
giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo niining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw niadtong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Samtang sa laing nga balita, patay ang usa ka mason human aksidenteng natagakan og tubo. Samtang nagtrabaho kagahapon sa usa ka condominium building diha sa barangay Zapatira ning Dakbayan sa Sugbo. Ang mao nga mason giila nga si Jolito Bacos Hirada Jr., 26 anyos nga taga barangay Biga, Dakbayan sa Toledo. Nahitabo ang insidente alas 11 sa buntag ug na-report kini sa kapulisan alas 5:30 na sa hapon. Sa investigasyon sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office, nasuta nga ang mason anaa sa kawalong andana nga nagtrabaho. Apan giingong kalit nga natagak ang tubo gikan sa ika-22 nga andana ug didto nitugpa sa ulo sa mao nga biktima. Tungod sa hitabo, gipahunong sa ubo ang gitukod nga building samtang sutaon kung si kinsa ang adunay tulubagon sa kamatayon sa mason. Dulaan sa 50 ka mga elevated police outposts ang gipangbutang diya sa kalsada sa Dakbayan sa Sugbo ang gipatangtang na sa Cebu City Police Office. Apan ang mga pulis nga gidestino sa maong outpost ang gipabilin ug magsilbi kining mga beat patrol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugda na pagkuha ang mga elevated police outpost nga unang gipangbutang sa mga dapit nga giila nga high crimes area kinisubay sa pagpahaom sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Wala na gamimando si Torre sa tanang Police Regional Office Tibok Pilipinas nga sadad ana ang mga police outpost tungod kay ang tanang personnel kinahanglan nga naa kini sa karsada nag-roving. Mato ni Police Colonel Enrique Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, nga bisan nga gikuha na nila ang mga elevated police outpost apan ang mga personnel nga nadestino nini wala nila wagtanga o ganaalang gihapon sila sa dapit. Ang nakalahi lang nini tungod kay ang mga pulis dili na sila mamahimo nga magpundo sa usalang kalugar sanglit timanduan sila nga magpatrolya sa lang area of responsibility. Yes, in compliance with the directives of our PNP, so itinanggal natin yung mga outposts. However, yung mga PNP personnel natin na assigned on that location, they will be remain there sa location na yun, and tinawag natin silang fixed visibility post. So yung fixed visibility post na yun, same AOR. Kung ano yung area of responsibility, doon pa rin sila magko-concentrate. Magpo-focus sila doon whenever na magkakaroon tayo ng police response or may mga hingi ng police assistance, sila pa rin yung responde. Pasabot si Figueroa nga wala gyud nila hingpit nga gikuha ang mga outpost tungod kay ila kining nga gibalhin sa mga tunghaan sa sunod sa Sugbo subay sa nasingabot na ang pagbuka sa klase sa sunod semana. Ang mga police outpost maghihimong police assistance desk aron maimadaangpan sa mga tinun-an o kaha sa mga ginikanan kung dunay mo tumaw nga problema. Pansamantala nating tinanggal and inirelocate natin as instruction ng ating regional director dahil nalalapit na po yung ating pasukan ng eskwela, pagbubukas ng eskwela, ay nilipat natin sila doon sa mga school na, especially public school, ginawa natin silang police assistance desk. Meron din police na naka-duty ron para maiwasan po natin yung mga magsasamantala ng mga kriminal doon sa ating mga estudyante na
dadagsa ang ngayong pasukan. So na mga iyan ko ni Figueroa nga dako og natabang sa pag-ubos sa krimen ang pagbutang nila sa mga elevated police outpost gumikan kay aga mga tao mutulto na lang kung asa kini nahimutang kung dunay mahitamong krimen. Gani gidayeg kini sa mga tagiyag mga establishmento tungod kay makita gyud aga mga pulis nga naa sa karsada ug ang mga kriminal mahadlok na kini nga mohimong krimen. Yes, of course. Yung actually yung ating police outpost talaga naging epektibo dito sa Cebu City, ano. And we have success stories ng mga responde ng ating police outpost, and even yung ating mga stakeholders dito sa Cebu City ay na-appreciate yung ating police outpost ng mga nakaraang buwan. Pagbisa pa man ini panigunod pa ni Figueroa ang ilang police visibility aron nga magpabilin nga hapsay o malinaon ang dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.